Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update na naman tayo about politika ng ating bansa. Medyo exciting talaga to para kasi syempre alam niyo naman, I don't know if nakita niyo na yung mga balita about dun sa connections or connection ba or some kind conflict of interest daw eh. So, yan yung panonorin natin. So, ang video to is mula kay Boss Balita TV. So, meron ditong pamagat na kulong si Marcoleta, ? Nahuli na sa buwatan. Bumaliktad sa diskaya na pahiya si Marcoleta. Kakapasok lag. So, yan yung panonorin natin ngayon na bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang din bahalang humusga. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito. Nakangiti talaga no, sobrang excited eh. Kulong si Marcoleta, nahuli sa sabuatan. Bumaliktad sa diskaya, napahiya si Marcoleta, kakabasok lang. So, Boss Balita TV, Senate of the Philippines, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Ang koneksyon ng asawa Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Diskaya. Matatanda ang nagtalo. Aray ko. Asawa daw ni Marcoleta na may koneksyon yung insurance company sa mga Diskaya. So, parang isa pala to sa dahilan. Kaya ganyan na lang ka some kind protective. Or baka totoo yung mga pinagsasabi ni Ramon Tulfo. Di ba? Grabe yun. Kaya pala kung makikita nyo talaga, parang grabe talaga yung gigil ni Senator Marcoleta sa issue ng mga Diskaya na to. Kasi yun nga naman, insurance, di ba? Yung asawa daw. Pero I think itinanggi to ni Senator Marcoleta, and then syempre, yun nga, expected naman na natin yan. Itatanggi naman talaga yan. Kahit nga si Chis Escudero na sobrang lantaran yung insertion, tinanggi pa nga, di ba? Mga Diskaya nga, kahit na sobrang klaro na yung mga pagnanakaw nila, tinanggi pa nga rin, di ba? So, grabe yun par. Insurance pa talaga, Tapos asawa niya. Yari. Nabisto ang koneksyon ng asawa Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Diskaya. Matatanda ang nagtalo noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isailalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Gusto ni Senator Marcoleta ilagay sa Witness Protection Program. Grabe, Parang nakakainis nga yung ganyan para na parang grabe yung mga Diskaya na yan. Though, yun nga, sobrang useful din naman kasi nila. 'Di ba? Na pwede nilang ituro talaga yung mga big crocs talaga, Pero to the point na parang bibigyan natin sila ng special treatment or whatsoever, witness protection, something like that. Siguro after niyan, wag nang ilagay sa mga witness protection, hayaan na lang mabulok sa kulungan kung if ever makuha na ng government yung gusto natin. 'Di ba? Dapat ganyan na lang siguro. I am not protecting them. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe. So parang dito tumatama yung ni Senator Ping Lacson. Why are you so protective to them? I am not protecting them. Diba? Well, kayo na lang bahalang humusga para na yun nga yung kung isipin nyo na lang or i-analyze nyo na lang yan or bigyan nyo na lang or kayo na lang din bahalang humusga na yung wife mo, diba? Parang may connection sa insurance company ng mga kurakot na tao na yan. Insurance company, ha? Diba? Tapos ikaw, senador ka, na sobrang eager mo din talaga na hawakan yung mga Diskaya na yan or yung case ng mga Diskaya na lang. So, kaya na lang bahalang humusga par. Si Marcoleta kulong na, nahuli sa buwatan sa Diskaya. Aarestuhin na sa Senado, napahiya si Marcoleta. Ayon sa nakalap nating impormasyon, asawa ni Senador Rodante Marcoleta na bistong may kaugnayan sa pamilya ng Diskaya. Kaya pala. So, ayan, balita yan from bilyonaryo, ha. So, Edna M. Marcoleta, Independent Director. Members, Maria Victoria Mercado. Anong nakasulat ito? Nakuha to ng bilyonaryo. So, kudos talaga sa bilyonaryo, Grabe. Sobrang marami nang nanggigigil na kurakot sa bilyonaryo. It provides that audit committee is composed of at least 3 appropriately qualified non-executive directors, the major of whom, including the chairman, is independent.
Okay. Di natin naintindihan yan. Todo kampi siya sa sinasabi ni Sara at Curly. Ganito nila niluluto ang budget sa GAA. Grabe si Marcoleta, kulong na. Nahuli sa buwatan sa Diskaya. Aarestuhin nasa Senado. Napahiya si Marcoleta. Tara panoorin natin. Kay Sara at saka kay paki-walkthrough nyo nga kami paano niluluto yung bidding. With your indulgence, Senator JB. Para lang ma-educate tayo paano yung sino ba yung taker, sino ba yung negotiator. May mga ano yan, may mga nomenclature. Paki-educate nyo nga kami, baka matuto kami. Your Honor, kadalasan po pag lumulusob po kami sa mga teritoryo ng bawat DPWH, kadalasan po may mga negotiator na po kaagad na nakaharang. Tapos ang gagawin po Diba? Word pa lang na ginamit ni Carly Diskaya, diba? Na parang sabi niya, no choice siya. Pero yung ginamit niya na word, kapag kami, lumulusob kami sa mga DPWH na yan. So it means, kung lumulusob ka, ikaw yung parang almighty, ganun. Ikaw yung lumulusob eh. Diba? Word pa lang parang sobrang imposible talagang paniwalaan na parang no choice tong mga to eh. Diba? Magkaiba yung no choice ha, sa ginusto mo na lang din talaga. Diba? Siguro nung una, no choice ka talaga, pero kalaunan, ginusto mo na rin. Diba? Minahal mo na rin. Sana all. nila, bago ka po makapag-drop ng bidding, kailangan ipasilip mo sa kanila yung mga financial documents nyo. Dahil pag hindi po, disqualified ka po nila o di ka pupunitan ng mga dokumento, pipilasan, babawasan. Kasi po, may appointed taker na po sila. Kaya minsan po, tatanungin kanila, ano to, laban or makikisama or ano po, mananahod. So pag sinabing manunahod or makikisama, hindi ka po nila pipilasan. At kasama ka pa doon sa share na hatian ng percentage po. So yung sahod, mabibigyan nyo, magpapatalo yun, pero meron na siyang kita. Opo, pero kailangan po, ipakita niyo po muna sa umpisa yung kanyang financial documents po. Pero pag susugod ka naman po, yung laban po ang gagawin mo, tatakutin mo sila. So ang mangyayari po, ang i-disqualified ka po nila kaagad. At pag nanalo ka naman po, ang mangyayari naman po ay tatawagan ka po ng negotiator o di kaya minsan po, tatawagan ka na po ng district engineer po, pakikiusapan ka po. Para umatras po or pag hindi po, talagang mahihirapan ka talaga sa implementation, di ka rin po mananalo. Okay lang po yung honor kung basahin ko lang po itong step by step. Okay, niya. sige. Para lang malaman din ng... andito si Secretary Bono, tsaka si Yusek Cabral, masiwala na sila. At least, malaman lang nila kung paano nagmamagic sa baba ba. Di ba? Yes po, your honor. It may be too late in the day, pero nothing's too late. Di ba, Secretary, no? Your honor, part na rin po ito ng affidavit ko. Okay lang po, basahin. Sobrang hirap din kasi talagang paniwalaan na walang nakapansin sa mga kalokohang to eh. Di ba? Magkaiba kasi yung walang nakapansin sa nagbulag-bulagan din. Di ba? Kahit tayo nga, ordinaryong Pilipino, ordinaryong mamamayan. Alam nga natin kung ano yung mga kalakaran ng iba dyan eh. Di ba? Yung sa fixer system pangalang sobrang talamak na eh. Ko po. Sa nasalihan po namin mga public bidding, may 2 o 3, may mga sumasali para sa Ang share na tinutukoy ko ay kumakatawan sa maliit na porsyento o pera na binibigay ng takers. Takers po ang nagbibigay noon para sa mga mga negotiator at saka sa mga bids and award committee. Ito ay kumakatawan sa bayad para sa pagsali at pagpapatalo ng ibang qualified na contractor sa mga bidding. Umaatras po yung mga bidders kasi po hindi naman talaga sila mananalo kahit anong gawin nila. Ginagawa ito upang magmukhang lehitimo ang nagiging proseso ng pagkuha ng project. Kung mapapansin ng mga mambabatas, makikita na halos dikit-dikit lamang ang presyo ng mga bid amount ng mga sumasali sa rig bidding at peking bidding na ito. Bago pa man magsimula ang dropping ng bids at opening na madalas ay naka-livestream sa YouTube ay alam na ng mga contractors kung sino ang nakatagdang manalo. Kung biglang mag-dive o biglang pagbaba ng presyo sa kanilang bid na isinumite upang maging lowest calculated bid ay kadalasan dinidisqualify ito ng back gamit ang ilang proseso upang maibigay pa din sa taker ang project. Isa sa mga proseso ay ang pagpupunit sa dokumento o pagsulat sa mga pahina ng bidding documents upang madeklara itong non-compliant at tuluyan ng hindi makonsidera sa proyekto. Ilang beses namin sinubukan labanan ang prosesong ito sa pamamagitan ng pag-report at pagpapadyaryo sa mga tiwaling kawani ng gobyerno, ngunit hindi lahat ay nadadala dito. Mayroon akong mga naitagong newspaper clips na ako mismo ang nagkwento at naglahad ng mga kalokohang ginagawa ng DPWH, subalit hindi sila natitinag dito at patuloy pa din kaming dinidisqualify sa bidding. Pwede din namang ano yan eh. Parang inano nyo na yan, plinat nyo na yan, di ba? Na kunyari magpo-post kayo ng reklamo sa DPWH pero hindi sa lugar na yan, di ba? I mean, hindi yung mga super kasosyo nyo talaga. Siguro yung mga maliliit lang na mga DPWH na sa ibang lugar. Pero yung mga pinagkikitaan nyo ng billion, of course, hindi nyo irereklamo yun. Diba? May possibility din yan eh. Pwede nyo rin kasing gamitin scapegoat yan. Diba? Bali, yan yung gagamitin yung palusot kapag dadating yung time na
ginagawa nyo dito? Kasi for sure naman, yung mga diskaya na to, aware naman sila na may halong illegal talaga yung pinaggagawa nila eh. Diba? Imposibleng wala. Kaya nga, sinabi mismo nila sa bibig nila, diba, na napilitan sila. So in short, aware sila na may illegal nga mga nangyayari dyan. Naisip ko noon na kung magpapatuloy ang ganitong sistema ay hindi ako kailanman magkakaroon ng kahit anong proyekto dahil sa lantarang pandaraya na ginagawa ng mga kawani ng gobyerno. Ang taker ng proyekto naman ay ang mga may-ari ng project. Sila ay mayroon ng mga nakausap sa loob na Peace and Award Committee o ang mga BAC upang makasigurado na sa kanila mapupunta ang project. Maaring nabili na nila ang proyekto mula sa congressman at iniintay na lang na lumabas ang resulta ng bidding na isinasagawa. Sa madaling salita, nakaset na o nakaayos na sila ang mananalo at makakakuha ng mga proyekto. Ang taker ang siyang may-ari ng Yung project. sinasabi, nabay mo yung congressman, may personal knowledge ka rito na tungkol sa mga participation ng mga congressmen o mambabatas sa bidding pa lang? Kadalasan po, Your Honor, sinasabi po ng negotiator na kung sino yung nakakasakop na distrito. Okay, sige, please proceed. Sa madaling salita, nakaset na at nakaayos na sila ang mananalo at makakakuha ng mga proyekto. Ang taker ang siyang may-ari ng project dahil nabili na nila ito sa mga may interest o may hawak sa mga lugar na kung saan gagawin ang mga proyekto. Sila din ang nagbibigay ng share sa mga contractor na nais sumali sa bidding. Sa ilang beses naming nakasali at nanalo ng bidding, ay ilang beses din kaming tinutulungan ng BAC upang ayusin ang aming mga papeles. Lalo na kung dapat ay ma-disqualify kami dahil sa pagkakamali sa aming mga dokumentong isinusumite. Nag-iiba-iba lamang kung sino ang taker, negotiator, royalty, backup, player, at iba pang terms na ginagamit sa bidding. Ang nananalo sa biddingan na ito ay ang mga may kapit sa mga matataas na opisyal. Ang negotiator naman ang In short, kasali kayo. Di ba? May kapit sa matataas na opisyal. Pero mind you guys, hindi lang talaga sa mga diskaya to eh. For sure, sobrang daming mga diskayas, di ba, na nakikipag-ano sa mga DPWH din. Sila lang yung na-expose ngayon. Baka nga, mas grabe pa yung corruption dun sa ibang mga contractors, di ba? Over dito sa mga diskaya. Sila lang talaga yung nabuking kasi itong si babae kasi flex ng payong. sa mga gustong sumali sa araw mismo ng bidding. Sila ay kadalasang tao ng taker o di kaya ay membro ng BAC upang makasigurong kontrolado nila ang magiging flow ng bidding pati na din ang magiging resulta nito. Ang royalty naman ang mga taong nanghihiram ng lisensya. Sa kalakarang ito, ang totoong gumagawa ng proyekto ay ang mga contractor na walang sapat na kapasidad upang makasali sa public bidding. Nakadepende sa pag-uusap kung magkano ang royalty fee pero kadalasan ay nasa 3 to 5% ito ng project na napupunta sa may-ari ng lisensya na hinihiram nila. Ang player naman ay sumasali lamang sa mga bidding. Sila ay qualified sa proyekto upang magbigay daan sa taker na nagpauna na or bumili ng project sa mga congressman. Kapalit nito ay tinatawag na share na agad-agarang nakukuha ng player upang magpatalo sa project at magmukhang lehitimo ang bidding o para magmukha siyang competitive bidding na naayon sa batas. Ang share ay kadalasang 1:1 or 1,000 per 1 million depende sa naaprobahang budget ng kontrata. Diba? Yan yung nakakalungkot na parang magmukhang naaayon sa batas. So in short, binibit talaga nila ang system. Diba? Which is yun nga yung ginagawa ng mga diskaya with the help of DPWH. Diba? Sobrang sad lang talaga na dyan nila tayo dyan nila tayo nagugoyo. Dyan nila tayo nakukurakutan. Diba? Tapos yung iba pa, syempre, dinadaan sa insertion, yari. Ang obligasyon ay ang pera na binibigay ng mga contractor sa bawat kawani ng gobyerno at tao na involved sa proyekto. Ganito ang karamihan sa nagiging proseso na tinatawag nilang bidding sa DPWH kung saan usually ay negotiated na or may nag-aayos na at may nakatalaga na ng dapat makakuha ng proyekto. Sa umpisa pa lamang ay rig na ang bidding dahil hindi pa nagsisimula ang pinaka-bidding ay may nakabili na ng proyekto o may mga nakatakda ng manalo. Kadalasan upang makakuha Isipin nyo to DPWH, may nakatakda ng manalo. Diba? DPWH nga, diba? Nakokontrol nga nila. What more na lang yung PCSO siguro na yung mga nananalo hindi natin alam, hindi natin nakikilala. I think dapat din yung imbestigahan. Though iniimbestigahan na yun, pero parang wala na, tahimik na naman. Diba? Naapandilaw, hindi pa rin talaga natin malaman-laman kung ano talaga yung pinakasagot doon. Diba? Dapat sana transparency, yung sa PCSO, like,
Siguro ang dapat gawin nila dyan, PCSO, sasabihin nila, hindi nila ipapaalam yung yung nananalo kasi baka mapahamak or manganib yung buhay nila. Siguro bigyan na lang sila ng kahit 1 month or 2 months or 3 months, 'di ba? Na mag-adjust sa buhay nila. Bumili sila ng bahay, gamitin nila ng maayos yung pera nila. 'Di ba? Kaya naman siguro par. Hindi naman siya sapat na excuse na nanganganib yung sa ibang bansa nga, ina-announce nga yung mga winner nila eh. 'Di ba? Kasi yung PCSO kasi hindi naman siya private eh. Public naman siya. 'Di ba? So government yung may-ari sa PCSO. So dapat talaga nila yung winner. Para syempre yung taong bayan hindi din magduda kasi million din yung involved dyan par. 'Di ba? Million yung involved dyan. Na parang dati, sobrang suntok lang sa buwan na may manalo dyan. Tapos ngayon, this time, 'di ba? Kulang na lang sa isang buwan may manalong 2. 'Di ba? Parang paisi na ng paisi yung pagkapanalo sa PCSO. So I think imbestigahan din 'yon. I think. Makakuha ng proyekto ang mga contractor ay nagbibigay ng mga advances sa mga politiko upang ma-reserve ang isang proyekto at siguradong sa kanila mapupunta dahil hawak ng mga politiko kadalasan ang mga tao sa Bids and Award Committee. Ito ang mga sinasabi nilang SOP. Sa araw ng bidding ay meron ding nag-aayos sa mga sasali na tinatawag na negotiator upang makontrol kung sino lamang ang bibili ng bidding documents at kung sino lang ang makakuha at makakabili ng bidding documents, sila lang ang pinapayagang sumali sa public bidding. Nagawa-gawa lang para magmukhang lehitimo. Ang ibang qualified na contractor ay madalas na hindi na pinasasali at binibigyan ng tinatawag na share o porsyento. Ito ay nanggagaling sa taker o ang nakatakdang manalo sa bidding para may award sa kanila ang project. Ang halaga ng isang share ay nakadepende sa presyo ng project na naaayon sa dokumentong galing sa DPWH. Ang halaga ng share na nakukuha ng mga contractors na sumasali ay pumapatak sa 1 to 3% base sa total na presyo ng proyekto. Ibig sabihin, Space lang ko lang. Grabe. Ilang 1 to 3% yon yung binibigyan ng share? kadalasan po kung ilan po yung sumali Hindi, sa... ilan yon? Karaniwan? Average? Number of participants sa bidding? Depende po sa dami ng sumali. Kapag masyado pong sumali... Karaniwan yung, on the average, ilan yung sumasali? kadalasan po, pinipigil na lang sila na hanggang 10 lang dapat sumali. So, instead na 10, 50. 53%. Hindi po. Bali, yung 3% po, hati-hati na lang po yung Hati-hati lahat na. ng contractor Okay, thank you. doon. Base sa total na presyo ng proyekto, ibig sabihin, dito pa lang ay may nababawasan na agad na pinaka-operational budget ng taker. Kung susubukan naman namin hindi sumali sa kanilang gustong gawin at susubukan namin Na talaga ako sa ni Sara Diskaya, para talaga siyang si Bitoy. na sumunod sa tamang proseso, ay pinapunitan nila ang aming mga dokumento pang bid para ma-disqualified o maka-classify bilang non-compliant kami agad. At hindi na kinukonsidera ang mga dokumento para sa bidding process. Sa ganitong sitwasyon ay wala din kaming matatanggap na ganitong dahil hindi kami nakisama sa gustong mangyari ng mga taker o tinatawag din naming sunog o lugi. Kasi may bayad para makabili ng bidding docs. Ibig sabihin, talo na po yung pinambili po naming bid docs pag hindi kami nakisama. 50,000 po yun kadalasan. Ang patakaran lang ito ay kadalasan ay ginagamit Sure ba kayo? Natakot kayo na malagasan ng 50,000? Yung 50,000 sobrang liit nga lang yan sa inyo eh. Nakabili nga kayo ng sasakyan dahil lang sa payong tapos 50,000 o maaray kayo. So mahirap talagang paniwalaan ng mga Diskaya na to eh. Siguro at first medyo masakit yung 50,000 pero yun nga para may choice naman sila para lumabas sa kalakaran na yan eh. 'Di ba? It's just minahal lang talaga nila. Kaya nakakainis talaga kapag halos sila pa yung masunod na parang grabe. Kapag ganyan talaga nakuha na natin kung sino yung mga involved talaga, mapatunayan nila yung mga big fishes. Dapat mabulok talaga sa kulungan tong mga to eh. lang pananakot sa mga contractor dahil pag na-disqualify kami o maging non-compliant, may posibilidad na kami ay tamaan o mabigyan ng sanction ayon sa 3-strike policy upang ma-blacklist kami. So ibig po sabihin, sinasadya nilang ma-disqualify kami na 3 ulit para wag na kaming sumali ulit kasi mabablacklist na po kami. Wait, meron kang document. Are you willing to sign that document na parang affidavit din at isabit mo sa komite? Yes po, Your Honor. Pero may The whole point is, parang sinasabi mo, the contractors are at the mercy of DPWH officials who sometimes are at the mercy of politicians. Yes po, Your Honor. Long and short. Mahaba pa ba yan? Yes, Your Honor. Konti na lang po. Oh, sige, Tapos na lang go po. Di ba? So in short, sinasalba nila yung sarili nila. Di ba? Siguro at first, given na yun, na sometimes din talaga, FU din talaga yung sistema natin, yung governance, yung government natin, mga establishment.
'Di ba? Kasi parang yun nga, tinatanggalan nila tayo ng ano eh, tinatanggalan nila tayo ng tawag diyan, ng choice, parang ganun ba? 'Di ba? Yung sa LTO nga kapag kukuha tayo ng lisensya, grabe yung pila. Yeah, sobrang haba. Sobrang haba. Tapos magugulat tayo sa mga Facebook page. May mga nag-o-offer na license sometimes like that. Palakad na lang. 'Di ba? May backdoor dun sa likuran daw. So alam mo yung shortcut. Like ikaw na inabsentan mo pa mismo yung yung trabaho mo. 'Di ba? Gumagastos ka pa para i-process yung lisensya mo or whatsoever. 'Di ba? So nagsusunugan ng pera sa part na 'yon. Tapos itong mga tao na to na may connection doon sa mga agency mismo, or I mean sa mga government establishment mismo, 'di ba? Nakakasingit na lang sila dahil sa pera. Doon pa lang sobrang unfair na para sa atin 'yun. 'Di ba? Na yun nga, yung iba na lang din, napipilitan na lang din sila na mag-fixer kasi ganyan yung kalakaran eh. Hindi mawala-wala. 'Di ba? Kahit na may nakapaskil sa labas mismo, no fixer, report. Pero paano i-report kung nasa loob mismo yung problema? 'Di ba? Same lang din dito sa DPWH. And I know for sure, hindi lang sa DPWH yan. Like, baka nga, 80% of government, natin dito sa Pilipinas, involved sa mga ganyan, na pera-pera na lang. 'Di ba? Kasi sobrang dami talaga pare. Sobrang sad lang din kung iisipin sa totoo lang. Ang back ay involved sa ganitong sindikato simula pa lamang sa pagbili ng bidding documents hanggang sa matapos ang pag-evaluate ng bidding at may award ang proyekto. Minsan ay mismo ang back secretariat mismo ang negotiator upang maisigurado na walang makalusot sa contractor. Nagiging mas madali ang pagkuha ng project dahil mas may tinatawag sila na padulas o ang perang kinukuha ng back mula sa contractor. Sa ganitong pamamaraan ay pinapadali din ng back ang pag-award at pag-ayos ng mga bidding requirements sa project. Ibig sabihin, kahit dapat wala silang pinapaboran ng mga bidders o contractors dahil may mga padulas, ay sila mismo ang tumutulong para mapabilis ang proseso. Kadalasan ay sila na ang nag-aayos at nagsasabit mismo ng bidding documents ng kumpanya upang mapabilis ang mga billing na naayon sa accomplishment ng project. Kung hindi ito gagawin, ay gigipitin nila ang mga contractor, pupunitan ng mga papel upang mahirapang ma-award ang project. Sa ngayon, patuloy pa din namin na inaayos ang mga listahan ng mga nakatransaction namin mula noong sumali kami sa bidding noong 2012. Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa nakaupong presidente ang porsyento. Noong panahon po ni Nakakapagduda lang din dito, 'di ba? Parang sino yung nag-correct noon ha? Si Luis Trova or si Hontiveros, correct me if I'm wrong, na yung administration ng mga Duterte parang nilalaktawan. 'Di ba? Na konti lang yung pinipig or nilaktawan nga talaga, something like that. Nung time ng mga Duterte. Kaya syempre tapos dugtungan ba nung sa mga Marcoleta, 'di ba? My God. okay lang po, Your Honor. Noong panahon po ni former President Pinoy ay umaabot po ng 10%. At sa panahon po naman po Pinoy. ni President Duterte po ay umaabot naman po ng 12 to 15%. Subalit ngayong panahon po 12 to ng 15. mahal na Presidente ay umaabot na sa 25 to 30% ang total ng porsyento ng proyekto ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanilang mga tao o tinatawag na bagman. At ito ang pinakamataas na hinihingi sa lahat ng mga contractor sa Pilipinas, sa aming mga contractor po. Syempre, I think, naman na yun, understandable na naman na yun kasi syempre, di ba, pataas ng pataas yung demand, pataas ng pataas yung pangangailangan ng mga kumag. So, tataas talaga yan ng 25%, So, yeah, di na nakapagtataka yun. Pero sana naman, grabe from time of Pinoy, FPRRD, tapos ngayon, Marcos, grabe yun. Sobrang dami ng na pera ng mga to. Kung hindi kami susunod sa ganitong gawain, ay bibigyan nila ng problema ang project namin gaya ng mutual termination at right-of-way problems. Minsan ay ginagamit nilang panakot ang blacklisting kung saan hindi na kami makakasali sa mga bidding sa loob ng isang taon. Kaya madalas ay sumusunod na lang kami sa gusto nila. Ilan sa mga nakausap namin sa bawat distrito ay example lang po ito. Ay sa Quezon City, for example, si D. Eloida ay lagi akong tinatawagan pag lumalaban kami sa bidding na may taker sa mga projects nila. Kaya nakikisama na lang kami kasi pag hindi kami Teka muna, sabi mo example lang, hindi yan accurate? At totoo po ito. Ay, bakit example? Kasi po, ilan Ano yan? Accurate example. lang po ito sa mga babanggitin ko kasi masyado po mahaba. Nakikisama na lang kami sa
Kasi kapag hindi magagalit ang politiko na may hawak sa kanila at tatanggalin sila sa pwesto at ipapaba-blacklist daw kami sa pamamagitan ng 3-strike policy. Tinatanong ko kung sino politiko dyan, ngunit ayaw nila itong sabihin dahil sa kanilang posisyon bilang district engineer. Yun lang. Sinong politiko to, ayaw nilang sabihin. Imposible naman, di ba? For sure, makakakuha ka ng idea dyan kung sino yan. Alam, yung mga Diskaya din kasi, mayroon din silang pinagtatakpan. Di ba? I think takot pa rin sila up until now talaga. Or yun nga, baka may sumulsul talaga sa kanila, no? Kasi imposible namang hindi mo malaman, di ba? Like for example, congressman. Ilan lang ba yung congressman dyan? Di ba? Tapos wala ka talagang hint kung sino yung congressman na parang pumipigil or whatsoever na tinatakot kayo. Napaka-imposible pa rin. Engineer. Sila ang may control ayon sa kung sino ang congressman ng district na nakakasakop sa area ng projects na nilalabanan namin. Year 2022 onwards, ang kalakaran po dito tuwing sumasali sa bidding, hinaharang kami agad ni Lynn, negotiator sa bidding. Kapag matigas ang ulo naming nagdadrop pa rin kami sa aming bids, kahit anong subok naming ayaw buksan ang financial bid na aming isinumite. Kapag nanalo sa bidding, matatanggal si D. Lloyd. Ayun na. Nawala na yung internet natin. Nag-reload yung internet natin para. So, ayun, pag-usapan muna natin So, based naman dito para sa sinasabi ni Carly Diskaya na yun nga, nandun na sana eh. Parang Siya po papunta mismo na ang sana tumatawag siya sa sa akin para wait lang. Parang papunta na sana siya sa peak kung saan ikakanta niya yung involved pa sa mga dyan, sa mga yan Tapos biglang babanat ng yung nakausap ko na malilintikan daw kami. Tapos sasabihin ko, sino ba yung yung politiko na yan? Tapos ayaw namang sabihin. Imposible, di ba? Hindi mo mararamdaman, hindi mo magigits kung sino yung politiko na yan. Di ba? Ano yan, may haharang na politiko tapos hindi mo alam kung sino yung haharang. Napaka-imposible naman. Or baka naman natakot na kayo, di ba? Or pinagbantaan na kayo. Kaya hindi nyo masabi-sabi. Sobrang imposible talaga pare. Di ba? Sobrang imposible talaga. Yan yung problema dito sa mga Diskaya kung ibigay na lang natin sa kanila yung mga gusto nila na witness protection, something like that, makikipag-deal sila sa gobyerno. Tapos, magiging selective lang sila. Pipiliin lang nila kung sino yung ikakanta nila. Di ba dapat kung may ikakanta sila, lahat din na nila para sulit din. Di ba? Kasi syempre, sila yung may utang sa taong bayan eh. Hindi naman tayo yung may utang sa kanila. Di ba? Tapos yun nga, may mga senador pa na parang pina-fight pa na wag ibalik yung mga nanakaw, yari. Pa-disqualify na lang kasi kapag hindi, gagawin di umano ng paraan upang madali o sa 3-strike policy. Para maiwasan namin ma-blacklist at magalit sa akin ang politiko na may-ari ng mga projects, tinatanong ko sino ang mga politiko ng district ng mga congressman na nagpapabidding sa DPW's Quezon First Deo. DPW's Quezon City First Deo. Sa DPW's Quezon City Second Deo naman, ganun din ang bidding dito sa panahon ni D.E. De Bonadera, year 2022 onwards, na sinundan naman ni D.E. protesta, wala din masyadong bidding. Kasi kapag sumasali kami, disqualified agad at papakiusapan ka ng negotiator na umatras kasi may taker na rin mga politiko dito kung kanino galing ang projects. Gaya ng Quezon City First Deo, 3-strike policy din ang panakot nila at magagalit daw di umano ang mga politiko sa DE kapag nanalo kami at tatanggalin sila sa pwesto. Ang congressman sa lugar na ito ay magagalit sa amin at papahirapan kami sa implementation ng proyekto kapag ito ay na-award sa amin. Kaya napipilitan kami minsan umatras dahil sa matinding pressure at pakiusap ng DE at negotiator. Minsan kapag hindi pa rin maayos mga taon na ng congressman at tumatawag at kumakausap sa amin kapag ayaw pa rin naming umatras. Yun po. Anyway, pattern na, establish mo yung pattern. Secretary Bunuan, Jose Cabral, nabanggit niya since 2012. Andyan na rin kayong dalawa since 2012. Hindi nyo na monitor yung structural systemic, structural. Yung si Bunuan din talaga parang hindi talaga ako naniniwala na wala siyang involvement dyan eh. Sobrang hirap 2012, my God. Grabe, like, nag-ugat na siya dyan I-lifestyle check kaya si Bunuan. Tignan natin. Baka may resort na yan. Yung Bulacan First District Engineering Office, tingin ko microcosm lang ito of what's happening in the entire country. Tama. Your Honor, this is very revealing that I'm hearing now. By the way, Your Honor, Tawa pang
Posible Honor, talaga. I retired in the Department of Public Works and Highways in 2010. Okay, 2010, sorry. And I just came back in 2022, Your Honor. So this is very revealing, Your Honor. See, this is the loophole actually of manual bidding. Okay. 2022? 2010, 2022? Came back in 2022. Your Honor. Okay. So, 2022 pala. Pang biglang maingit. So, 2022. So, 3 years. Okay. Sorry for that. My bad. So this is very revealing, Your Honor. See, this is the loophole actually of manual bidding. I would not know whether for this particular problem. I don't know. In my watch, Your Honor, I recall that I've been signing blacklisting of contractors because of 3-strike policy, because of these bidding procedures that has been narrated now, Your Honor. Sige. Last point, ano? Yeah, to And then wrap after you, up na Senator siguro. Marcoleta. Apo. Mr. Chair, siguro bago tayo mag-move kay Senator Marcoleta. Kanina, doon na sa Ghost Projects, inamin nyo naman kanina na meron. So, ibig sabihin nun, Engineer Bryce, Engineer JP, na dinoktor at pineke nyo ang mga dokumento para makasingil at para lang masabing may proyekto. On record lang. Di ba pag sinabing in-house na kayong gumawa, iniram nyo kay Ma'am Sally ng SIMS, kay Wawaw, mga lisensya, ibig sabihin hindi talaga ginawa. Papeles lang yun. Tulad ng pinakita ni Senator Lacson, no? Yung kakabid pa lang, notice to proceed, meron na kaagad, kakabid, may notice kaagad. So ibig sabihin papel lang yun. Natawa ako dun sa sa memes ng dalawa, si Bryce at saka si Alcantara. May memes kasi sila sa Facebook na namimigay sila ng botas. Ng butas or botas. Boots, di ba? Namimigay sila sa mga bata. Tapos sabi ng mga bata, "Sir, bakit may boots? Wala namang baha." Tapos sabi nila Bryce at Alcantara, "Sige, wait nyo lang." Wait nyo na lang. Anak ng toko, Your Honor, meron po kasing instance na nangyayari sa amin na may tinatawag po na contractors on risk. So, lumalabas parang hindi pa po lumalabas yung yung talagang notice to proceed niya, gumagawa na siya. Advance, ginagawa niya na. Parang ganun po, Your Honor. Parang alam niyang malaking kutob niya makukuha niya dahil alam niyang paborito naman siya, ginagawa na kahit wala pang notice to proceed. Yes po, yun po ang bigay sa amin, yun po ang instruction sa amin ni Boss Henry, Your Honor. Pwede pong maggumamit nung ganong contractors Pero on yung risk. yung ibang inamin niya na merong ghost. Ibig sabihin, yung mga project na ito, wala talagang delivery, walang ginawa. Papel lang ang tumakbo. 'Di ba? Tama po, Your Honor. So ibig sabihin, dinoktor at pineke niyo lang yung mga dokumento. Nung project engineer po gumagawa po nun, Your Honor. Kami po pumipirma. Pero ibig sabihin nga, dinoktor niyo, pineke niyo yung mga dokumento para mai-forward, para makasigil kayo, makuha niyo yung SOP. Tama? Parang ganun po, Your Honor. So, Mr. Chair, hindi lang Natakot din si Bryce. Sabi niya, anak ng toko, madadagdagan pa ata yung kaso ko. pala dapat, hindi lang ang lisensya niyo, hindi lang engineer. Kasi nagdodoktor kayo ng dokumento, fake dokumento, arkitekto pa kayo ng modus. Yeah. Tatlo ang profession niyo. Dagdag pa. Yun na lang huli. Tapos, bago yung si D. Alcantara, tinanggay yung Ghost Projects. Pero, ngunit sabi niya, wala siyang problemang akuin niya yung ibang proyekto. Tama ba? Di ba yun yung sabi ni D. Alcantara? Hindi niya alam yung Ghost Projects. Akuin niya lahat. Nung umpisa pa lang dito, sa kanya na kagad eh. Sabi niya, siya may kasalanan, negligent siya. Yun nga po, Your Honor, na sinasabi namin nun na bakit inamin naman na lahat ng boss ko, bakit hindi pa niya inaamin? Yung Ghost. Opo, Your Honor. So, minimaintain mo rin pa yun? Minimaintain mo pa rin na alam ni Opo, Your Honor. ni boss mo na alam yung Ghost. Opo, Your Honor. Si JP Mendoza, sige lang, bago tayo magano. Meron kasi akong info na nagkausap kayo na sinabi mo raw sa inyong boss na oo, akuin namin talagang hindi niya alam. Totoo ba hindi? Hindi po, Your Honor. Kumbaga, nung time po na nagpa-meeting po siya, binabanggit nga po niya na ako bali, sabi pa nga po, nung nakaraan pa rin kay Engineer Bryce, pumunta nga daw po kami dalawa kay Secretary Bunoan at doon nga daw po kami magsabi. Baka naman hindi kaya ginost nyo lang si Engineer Alcantara ng boss nyo, Engineer JP, Engineer hindi po, Your Honor. Bryce. Ghost project, baka ginost nyo lang Pwede din yun. Syempre, parehas namang mga sinungaling tong mga to eh. Diba? Hindi natin masasabi talaga. Parehas lang mga sinungaling eh. Di ba? Your Honor, hindi po talaga ako makakakilos at makakapagdesisyon na hindi alam ng Lahat boss alam ko. niya. Opo, Pero Your kasi, Honor. Opo. Kasi kanina sa testimonya ni JM Ramos, engineer,
doon sa nakita niya, talagang nagalit si engineer, si DE sa inyo. Kaya yun ang gusto natin malaman kung sino talaga ang may kagagawan doon sa Ghost. Yun nga po, Your Honor, ang pinagtataka ko rin kasi very timely kung kailan po siya lumipat kung kailan po siya na-promote at saka naman po nagka-problema tong ganito. Dati naman po, mula 2019, wala pong nagiging issue na ganyan. Yun lang po, Your Honor. That's all, Mr. Chair. Thank you. For the information of Senator Marcoleta, we have suspended the 5-minute rule as well as yung intervention na one follow-up question. So, Mr. you're next, Chairman, you can take all the time that you need. Mr. Chairman, just an administrative matter before. Yes, Senator Pangilinan. Yes, considering that Undersecretary Hinihintay ko si Marcoleta eh. Parang hindi pa yata siya makakapagsalita dito eh. Sayang, wala siya. Bernardo had been mentioned earlier, and that he had been invited to attend today, and he is absent. He was subpoenaed today. For information, he will attend on Thursday. Oh, so there is already information that he Yes. will. So no need to have him He show cause. submitted a draft affidavit and he promised to attend on Thursday because we will suspend today to resume on Thursday. So no need for show cause. No, because he committed to attend and he will also make his own revelations. Thank you for the clarification, Mr. Thank you, Chairman. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. Sayang, inintay ko si si Marcoleta eh. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng So ito yun ito yung balita ng Bilyonaryo News Channel. Sen Marcoleta yung asawa niya may kaugnayan. Sayang di natin nakita sa video to. Baka sa next video na lang natin pag-usapan Pero syempre, related pa rin naman to kasi kung ano yung tawag dyan, mangyari sa mga diskaya dito. Di ba? I think tatamaan yung ewan ko kung tatamaan din ba yung wife. Kasi parang yun yung nakalkal ng Bilyonaryo News Channel, Grabe, sobrang daming comment talaga sa Bilyonaryo News Channel, na parang iba din tong magbalita. Like, wala talagang kinakatakutan. Yung mga, talaga nila, yung mga researcher talaga nila, grabe, kahit sobrang deep makukuha nila. Biruin nyo, sa sobrang tagal na, di ba? Sobrang tagal na ng issue na to, tapos biglang ngayon lang, di ba? Biglang ngayon lang nalaman na meron palang yung asawa niya sa tawag dyan. Asawa niya sa insurance ng mga diskaya. Isipin nyo na lang yan. Di ba? Kahit ako, na-believe talaga ako eh. Sabi ko, wow, sobrang deep nito So palakpakan natin yung Bilyonaryo News Channel para kudos sa kanila. Sana magdagdagan pa itong mga to, Siguro nung naisip ng bilyonaryo ba, di ba? Siyempre, binabanatan ni Senator ni Senator Marcoleta, nagbabardagulan si Marcoleta at si Lacson about sa mga diskaya. Tapos biglang sabi ni Senator Ping Lacson, why are you so protective of mga diskayas? Siguro, yun yung nakuhang hint ng bilyonaryo, di ba? Na parang, uy, may nakita ako dito Bakit ganito na lang protektahan ni Marcoleta yung mga diskaya. Ay researcher, yung mga pinakamagagaling na researcher natin. I-dive in nyo nga yan kung yung connection ng Marcoleta na yan. Di ba? May something ba dyan? Bakit ganyan? And then it end up na insurance. So ano ba yung connection ng insurance? Well, wala akong sinasabing dito pero based sa pag-analyze ako isipin nyo, mga diskaya, gustong, di ba, ito yung time na ni Senator Tulfo na tawag dyan. Senator Tulfo ba yun? Na yung yaman or yung mga nanakaw daw ng mga diskaya, ipasauli yun. Siyempre, kapag ipapasauli yun, pera yun eh. Di ba? So, kapag ganyan ba, sino ba yung tatamaan yung insurance? Ano ba? Or ano bang insurance yun? Company insurance ba yun? Health insurance ba yun? Or ano bang insurance yun? Di natin alam. Or comment down below if alam nyo na. Wala pa akong nakita kung ano talaga yung pinaka ng insurance na yun. Di ba? Pero kung iisipin mo, insurance, tapos pera, tapos biglang, yun nga, yung time na grabe yung pagpigil talaga ni Senator Marcoleta. Sige, sabihin na natin, hindi niya pinipigilan, pero isipin nyo na lang gustong maipabalik sana yung mga ninakaw, tapos biglang babanat si Senator Marcoleta na that's not in the law, wala yan sa batas, something like that.
Sige, given na wala talaga yan sa batas. Pero yung ilaban mo pa talaga. 'Di ba, na parang inabogado mo. 'Di ba? Kasi kung sasabihin naman nila na fair si Marcoleta, what if fair lang si Senator Marcoleta? 'Di ba? Na kahit yung mga akusado na to, yung mga kumag na mga diskaya na to, is meron pa rin naman silang rights, which is tama naman yun. Sasabihin nila, fair si Marcoleta. Pero bakit hindi yan nangyari nung sa impeachment ni VP Sara? Kung talagang fair siya, dapat pinakinggan niya rin yung opposition side or yung mga against sa mga Duterte. Yung against sa mga Duterte, gusto nila na merong impeachment na mangyari, something like that. Kung fair siya, dapat, sige, gusto niyo ng fairness, ha? Sige, papatunayan namin sa korte. Di ba? Sige, ituloy natin yung impeachment, tatalunin ko kayo. Yun sana yung fair. Di ba? Pero walang nangyari. Hindi nila pinasimulan yung impeachment. Which is so sad lang din. Di ba? Sasabihin naman ng mga DDS, ano kasi idol, nagkamali kasi sila sa yung nagkamali sila sa kung paano i-acquire yung yung tawag dyan, paano i-acquire yung impeachment Diba? Biglang babaan sila ng ganon. Pero yun nga, kung fairness lang naman yung usapan, diba? Tapos, kayo pa mismo yung gustong lumaban ngayon, ilalaban nyo yung kay Gutesa. At alam nyo ba kung ano yung sinasabi ng mga DDS sa mga Gutesa? Ano naman kung piki yung notaryo, diba? Bakit ba mai-invalidate na ba yung mga sinasabi doon? Di ba dapat yung pakinggan yung mga sinasabi? Kita nyo kung gaano ka double standard sila. Di ba? Like, kung papabor lang talaga sa kanila, okay sila. Pero kung hindi papabor sa kanila, kukontrahin nila. Di ba? Sobrang gulo-gulo Sobrang gulo-gulo talaga na mararamdaman talaga natin yung pagiging bias ng mga to Diba? So anyways, kayo na masasabi nyo dito, comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section, and then yeah, that's it. Thank you so much for watching Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC. See ya.